Pwede new. Okay, new. Tapos na po. Game. So, ang punto ng paggamit ng radyo ay dahil para mabilis makarinig. For example, usually, may group chat tayong ginawa, di ba? Ang mga pinag-uusapan doon ay yung mga bagay na hindi nagmamadali. Tulad ng number 1, oras ng pag-alis na, ay yung status update. So, umalis na yung L3. Nakarating na kami ng Vulcan. Tapos na kami maghakot. Nakarating na ako ng SMX. Nakaload na kami. Ganyan-ganyan. So, yung mga ganong keeping track, yun lang yung punto nung chat. Pangalawang punto ng chat is, kunwari, may mga order ng Jollibee. So, syempre, andun tayo lahat. Kailangan natin kumain. Mamaya, itong mga chicken, yung one-piece chicken, ito yung mga pangalan. Tapos yung burger steak, ito yung pangalan. Hindi ako nagmamadali. Nakalista lang siya dyan. Pangatlong punto is, kunwari, keeping track na, bago tayo umuwi, kailangan ito yung matapos. Kailangan ganito, ganyan. So, dun lang yung ginagamit yung chat. Pwede mo rin gamitin kapag may maliit na problema. Kunwari, anong unahin ko? Ganito. Pero pagdating sa mga kailangan ng agad-agad na sagot, for example, number 1, yung kunwari, nasaan kayo sa RDU? Nasaan yung parking number nyo kasi pupunta na kami? Hindi pwedeng maghintay, hindi pwedeng asahan na, tatawagan ni Mike si Miriam, tapos si Miriam hindi makasagot kasi hawak-hawak na yung mga, nakakarga siya, yung cellphone niya nakatabi. Kaya tayo gumagamit ng radyo kasi isisigaw mo lang, Miriam, nandito kami sa parking number 2. Tapos kahit sino na nakalagay sa booth, maririnig yung radyo. Tapos, Miriam, parking 2. Uy, parking 2 daw. Wala si Miriam. Anong gagawin? Alright, ikaw na lang pumunta. So, that's how we work as a team. Ganun tayo magtatrabaho as a team. Kung ano yung narinig nyo, doon tayo, lahat ng tao nakabukas yung tenga para makinig sa radyo. Pangalawang kailangan ng radyo is, kunwari, nagkakamada. Yung mga tao, iisipin mo, nasa truck yung kalahati, tapos kalahati nasa booth. Ginagamit natin siya kapag, kunwari, sasabihin ni Sir Joseph na, radyo, uy, bakit dalawa lang yung glass display dito? Labas na! Tapos, pagdating na sa loob, sasabihin, Sir, sorry, hindi kami makalabas kasi barado yung daanan. So, nakakapag-usap tayo. Ganon nangyari sa amin dati nung SMX. Nasira yung elevator. So, paano malalaman ng tao sa office, sa loob, kung hindi sila nag-uusap sa radyo? At the same time, pasahan lang siya. Basta kailangan, kada team, may isang may hawak ng radyo. For example, meron kayong team ng truck, tapos L3, tapos sa loob. Parang gano'n. Hiwalay-hiwalay, pero kailangan lagi may hawak. For example, biglang may nahiwalay, kunwari, may dalawang tao, nag-aakyat baba, naglo-load ng Innova at CRV na nakapark sa basement. So, may isa lagi silang hawak dapat. So, partner-partner na lang pagdating doon. Okay? So, yun yung kagandahan ng radyo. Ulitin ko, kailangan mabilis para lahat ng tao nakakarinig, tapos mabilis din mag-reply. Tapos, pang teamwork lang talaga siya. Ngayon, okay na tayo sa radyo. Pangalawa, kailangan laging, bago umalis ng booth, laging yung dala yung radyo. Hindi pwede kayong aalis ng mobile phone lang yung dala. Kasi may mga area na walang signal. So, importante yung radyo. Tapos kung malayo yung pupuntahan nyo, ipapaligin ng radyo. Isa sa yung long distance yung radyo nyo. So, yun ang kailangan dala. Kung yung pupunta kayo ng basement, kailangan yung long distance yung pang radyo nyo. Yung mas malaki. Oo. Okay? Tapos, i-clip lang natin siya dito sa pantalon para mobile pa rin tayo, ha? Okay. Next. Ano yung mga kailangan nating dalhin sa ano kailangan suot natin bukas? May sapatos? Ay, gawin sa sapatos. Ang size sapatos? Okay. So, kailangan head to toe. Iwasan na natin ng kaartehan sa muka kasi papapagod talaga tayo. Tapos sa katawan, yung t-shirt dapat lagi may manggas, bawal sleeveless dahil iniisip pa rin natin na formal na trabaho to, hindi to yung katulad sa atin na kargador lang. So sleeves tayo.
as much as possible, 2, 3 yung baon mo para may pamalit ka sa umaga, tapos pag nag-lunch break, baka matulalabigan ka, tapos bago umuwi. Bimpo kung kailangan. Tubig, magbaon kayo ng kanya-kanyang lalagyan, tapos pwede kaming mag-refill para sa inyo. Sa pababa, pwedeng jogging pants, pwedeng maong, basta kailangan buo siya, hindi siya pwedeng 3/4 lang. Oo, bawal shorts. Pwede kang mag-yoga pants sa babae. Ayun, basta imagine kung ano yung trabaho natin kanina, ganun uulitin natin. Pwedeng pauwi, gusto nyo magbaon ng shorts, okay lang. Tapos sa paa, kailangan talagang closed shoes, tapos may medyas. Kapag may isang lumabag at hindi magawa, hindi pinapapasok sa loob ng SMX. So, maghihintay ka ng 10 oras sa labas. Hindi naman pwede yon, no? Okay? Next. 3 yung sinabi ko eh. Radyo, uniform, call time. So, ang sa atin, ang call time, ang oras ng ingress, usually, 8 o'clock pwede nang magsisimula. Pagdating natin doon sa SMX, si Rai, kailangan mong magpresenta ng gate pass. Familiar? Hindi. Hindi. Ang gate pass ay isang dokumento na nakasulat. Ito yung mga dala-dala namin. Tapos ipapasign mo sa coordinator or dapat na-email at napasign na yan. So, ipiprint na lang natin. Pagdating natin doon, papakita mo doon sa AFAD na booth na parang, hi, ito po yung gate pass namin. Tapos ang kapalit is yung IDs. Yung ID, lahat ng tao kailangan may suot para hindi na maharang. So, yung unang papasok na walang ID, kailangan may hawak na gate pass. Okay? Pagkatapos nun, ayun, abot-abot na. Pag natapos yung event, ibabalik ng mga boy yung IDs dun sa staff. Tapos, pag egress naman, yung pag-uwian na, abutan na naman siya. Ganun lang siya. Marami naman eh, kaya hindi dapat magkakulangan. Remind mo ko, gate pass. So, sa Innova, ang sasakay ng 7 AM si Sir Ross, yung boy. Saan si boy? Tapos, si Miriam, Rochelle, tsaka si Rai. Si Sir Joseph, baka pag-grab ko na lang, kaya kapag may mga naiwan, pwede natin ibigay sa kanya. Si Bang Tin naman, alam ko, mauna sa Bonanza, tapos pupunta pa siya ng Vulcan bago siya makakaangat ng Skyway. Lagi tayo Skyway, ha? So, 7 AM, pag umalis dito Innova, baka 8:30 na sa SMX na. Yung parking, kailangan malapit dun sa entrance. Tuturo ko sa inyo mamaya. Kalimutan ko na kung ano yung parking number. Basta, okay? Tapos, ano pa ba? Si L3 naman, 6 AM ang simula. Ang kasama sa L3 is si Rafi, si Tantan, tsaka si Wilmer. Okay? Ang unahin nyo, pag tap out nyo ng 6 AM dito, is pupunta muna kayo ng Vulcan. May mga pipick upin kayong mga gamit doon na hindi natin nakuha today. Ang kailangan, kaya importanteng magte-text. Nasaan si Wilmer? May ikaw walang cellphone, Tantan. May cellphone ka? Ewan ko ma'am, kanina nalaglag yun sa phone. Wala. Gagamitin natin cellphone ni Rafi. Rafi, pairam ng cellphone. Na-text ko na si Zel. Zel, papunta na kami. Zel, nasa may kanto na kami. Ganon. Para si Zel, na nakakondo lang sa tapat ng Vulcan, makakababa siya in time or hindi siya maghihintay ng matagal or walang maghihintay ng matagal. Okay? Coordinated tayo. Pagdating nyo doon, may mga kukunin lang kayo ikakarga, 30 minutes lang. 7:30, dapat papunta na kayo ng MOA. Sasakay ulit kayo ng Skyway. By 8:30, nasa block 20 na dapat kayo. Tapos maghihintay saglit para 9 o'clock ingress na ng Vulcan. Okay? Pag natapos yan, yung mga boys, anong oras makakauwi? Kasabay ng L3, hindi kayo magkakasya lahat sa L3. So, yung kalahati, mag-grab. Siguro mga 1 o'clock, pauwi na rin kayo kasi kailangan pang bumalik ni Rafi. Okay?
Tapos, yung Innova naman, or CRV, by, between 2 p.m. to 5 p.m., pupunta kayo ng condo para mag-check-in na kayo. So, dadalhin nyo yung mga gamit, naka-push cart ni Tin, tapos kakausapin nyo yung si Cherry. may Ma'am Cherry na parang, hi, nasaan yung susi? I-double check niyo yung mga kwarto na parang, kumpleto lahat So, ang una kong hinahanap is rice cooker. May rice cooker. Kasi yun yung wala tayo. Pinagpupupul-pupul natin yun. Tapos, lahat ng amoy mabaho, panghi, nagre-report tayo pag naka-check-in na. 24 hours naman may bantay doon. So, kahit anong oras, makakapagbigay sila ng bagong unan at kumot kung kakailanganin. Okay? Thank you. Good luck sa atin. Kung bukas, magdala kayo ng kapote o kayo. Kasi buong araw, ganito pa rin bukas. Nag-check na kami ng weather report. Ganito pa rin bukas. Buong araw mo. Okay. So, kapote. Technically, pagdating sa RTU, meron siyang bubong. So, kahit paano, hindi ka pwede kasi basta-basta sa kalye magbaba ng gamit. Talagang ipapark nila, tapos naka-incline siya. Mataas yung magka-level yung sahig tsaka yung bukasan ng truck. Hindi ka na bumababa ng step. So, mas kapote. Hindi ko alam kung may kapote. So, Meron ba kayo lahat kapote? Meron. Okay lahat, isa? Tapos, kung dadalhin natin siguro, pwede natin dalhin yung kapote ng motor or masyadong malaki. Ito siya. Malaki. Oo. Okay, sige. Payong na lang kami. Yes. Ang navigator sa entry map, si Bantan. Ay, navigator. Yung, Yung magte-text. Oo. Kaya mo? Dito na kami sa ganton. Nahihilo ka ba? Kasi ako nahihilo. Ikaw? Ikaw. Kaya mong mag-text habang Nahihilo nasa ka sa sa sasakyan. Kaya mo? Okay. Mag-update kayo, ma'am. Skyway na kami. Ma'am, buwan na kami. Nahihilo si Miriam sa kote. Kinakabahan si Sir Ras mga dala-dala na yung kotse niya. Hindi mo mag-text. Kaya na, nakaka-ilocos naman na. Wala akong pagte-text sensor kasi may ilaw. O kaya mag- Oh, magulat si Sir Ras. Tabi muna tayo sa Hindi tayo makakatabi sa sky. Okay, sige. Thank you so much.